Magandang umaga, magandang gabi sa atin lahat kung saan man tayong mga bansa naroon. Gusto ko lang din ibahagi ang nararamdaman ko bilang isang ordinaryong Pilipinong citizen na ngayon lang ako naka-experience ng ganito na klase ng presidente natin na hindi nakikialam sa bansa natin. Kung ako lang ho ang masusunod, mas gusto ko nang palitan siya habang maaga. Hindi nagpapakita. Ang daming mga sakuna na nangyayari. Nasaan siya? At saka, tama yung sinabi nun ni Pangulong Presidente Duterte na mahinang klaseng presidente si Bongbong Marcos. Dati hindi ako naniniwala. Nasayang yung boto ko. Lahat tayo nasayang ang boto natin. Ang gusto ko talaga noon si Inday Sara Duterte ang maging presidente. Kaya nga lang, hindi natin alam kung ano mga pangyayari na nag-uusap sila noon. Siguro pinagbigyan din ni Sara Duterte dahil ang buong akala niya maganda talaga yung teamwork nila. Pero sayang na sayang. Ito naman Prime Minister si Tambaluslos. Alam niyo ba, hindi ito mananalo. Talagang ako, sinabi ko na sa lahat ng mga kamag-anakan ko, ang laki ng pamilya namin din sa Pilipinas. Huwag iboboto ulit ang kahit sinong Marcos. Maliban na lang siguro kay Aimee Marcos kung siya ay naiiba talaga. So para sa ngayon, naiiba siya. Pero very quiet siya sa mga pangyayari. And then, ang lahat ng Tambaluslos na yun, Romualdez, wala tayong iboboto naman. Ang dapat siguro manaig dito sa atin, ang nakikita ko lang na napakasigasig na natin na Pilipino servant natin ay ang Duterte family. Kita niyo mga na-achieve ng ating Department of Education si Inday Sara. Gusto niya mag-push na magkaroon ng magandang edukasyon ang mga kabataan para makapag-isip ng advance na hindi sila malito sa kanilang mga desisyon at maging matalas pang mga pag-iisip dahil dito sa dami ng ating mga recruitment sa kabataan na nagiging pariwara ang kanilang mga kinabukasan. Sana po lahat tayo magkaisa na kung maaari, agapan na natin ngayon ang Pilipinas. Palitan ho ang ating presidente. Kung po pwede ho, itong araw, ngayong bukas, huwag na ho natin patagalin pa. The more na pinatatagal natin, the more na sasakripisyo ang bansa natin at ang mga Pilipino. Ito si Tambaluslos, ang laki-laki pala ng pera pa na pundo nila. Anong gagawin ninyo sa pera na yan na 2 billion na higit? Sana man lang kung yaan, yung mga walang bahay, walang mga kabuhayan, tulungan ninyo. Kung ako ang magiging presidente siguro, isang taon na walang travel yung mga or mga importante na lang na travel. Kaya naman pala ang 37 million. Bakit hindi ang budget ninyo 50 million na lang? Ang 2 billion na yan, gawin ng pantulong sa mga tao. Ang laki-laki pala ng pera ng Pilipinas. Bakit kailangan ang mga congressman bigyan ng budget na napakalaki ng ganyan? Maawa naman kayo sa bansang Pilipinas. Kaya ito, tandaan natin itong mga congresswoman na nagpakulong kay Dr. Badoy at kay Eric. Ito ay mga salot. Nagpakita sila ng maagang sinyalis na sila ay hindi karapat-dapat sa ating bansa manungkulan. Alalahanin ninyo mga congressman, mga barangay o kung ano-ano pa kayo. Pinasasahod kayo namin. Alalahanin ninyo yan. Ang sabi pa ni Tatay Digong noon, kami ay trabahador lamang ng mga Pilipino. Tama po yan. Pero hindi, minsan pag pumunta ka nga ng munisipyo, nakasinghal pa ang mga tao doon. Akala mo ba kung sinong mga nakaupo dyan sa mga city hall na yan? Sana ho mga government employee, ang respeto na lang, ang sarap kayo sa puso ninyo. Panoorin niyo po ang susunod ko pang vlog. Kailangan tirahin natin itong mga dilawan at saka mga terorista. Alang-alang sa kinabukasan ng ating bayan.